Nagpamisa pa kayo eh. Sino pinamisa nyo? Kayo o yung Senado? Hindi ba? Kaya makikita mo ngayon, sa lahat ng actuation nila, hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang ko, yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino, okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin na relihiyon. Yun lang aking masasabi dyan. Bakit kasi yung Ginoo na yun mukhang kasama yun sa mga galit na galit sa mga Duterte. Akala mo tawaging hudas yung mga taksil sa bayan. Hindi ko alam kung ano yung forma ng misa. Pero ako ang palagay ko, kahit na hindi ko alam yung kanilang tuntunin dyan, pag siguro ikaw ay nagmimisa, para sa inyo isang banal na ritual yan, huwag ka na magagamit ng ganung pananalita siguro. Hindi ba? Tama po kayo. Pero paano kaya kung mayroon hong maghain ng question ito sa kataas-taasang hukuman? Di maganda, maghain sila. Ayun, Di ba? Kasi mukhang sabi ni Senate President Chis Cordero, mukhang ang Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung mayroon ngang nilabag sa konstitusyon. Paano naman kung halimbawa ang sasabihin ng Korte Suprema, bahala kayo dyan. There is no justiciable controversy. Tama. Para sa amin, this is a political question. Ayaw naming magpahayag. Hindi tapos. Di ba? Ang gusto ko lang mangyari, huwag nyo nang itawid dito kasi sa 20th Congress ng Philippine Senate, nandun na ako eh. Diba? Pero sa... Huwag nyo nang tangkain, yun ang ibig ko sabihin. Kaya lang, Sen, sa ayaw man natin o sa gusto, siguradong tatawid eh, di ba? Yung usapin. Yung usapin. Lalo na, nandun naman sina Senador Chis Escudero. Paano patatawirin? Sino magtatawid? Andun po yung matitira eh. Andun yung Senate President na naniniwala na pwede itawid ito. So, pagka siguro Bakit sinabi ba niya na pwedeng itawid? Wala sa sinasabi Sinabi po niya. Meron ata siyang statement na para sa kanya, ang pananaw ay pwedeng itawid sa 20th Congress ang usapin ng impeachment. Ewan ko lang po. Hindi, pananaw niya yun. Pero wala pang nagsabing, ang pwede lang magsabing merong finality dyan, yung Korte Suprema. Lahat pwedeng mag-express ng view na sa tingin ko pwedeng itawid, pero walang consequence yun, walang legal consequence yun. Ngayon, kunwari pinag-usapan, pwede bang itawid? Hindi pa nakatawid, pinag-uusapan lang na kung pwedeng itawid. Kasi sinasabi nyo na pagdating ng 20th Congress, nakatawid na. Hindi. Kanya-kanya malamang dadaan din sa botohan yan, i-divide din ang House. Yun nga yung nakikita ko senaryo. Paano mong naitawid, hindi ba? Ayan, Paano mong itatawid? Kasi tingnan mo na lang, ang dami nating jurisprudence, ang daming desisyon, na yung naunang Kongreso, hindi niya pwedeng i-bind yung susunod na Kongreso. Lalong-lalo na yung mga miyembro na hindi naman nag-participate doon sa mga naunang pagtatalo doon. Di ba? Hindi mo magagawa yun. Basic na yun eh. Bagay ako narinig ko, paliwanag ni Senador Francis Tolentino, ni pag-usapan niya rin ng 20th Congress, hindi pwede. Kasi kung wala pwede naman siguro. Basta sa akin lang, pag-usapan lang natin. Pero wag kayong magkukunwari na habang pinag-uusapan natin, nakatawid na. Don't even think about it. Yun na sa akin. Ayun. Kasi nakikita ko senaryo dyan, Sen. Pagka, parang ang hirap nga, no? Naghalal kayo ng Senate President. So, siya ang magsasabi na, mag-convene tayo as impeachment court. Itutuloy natin. Hindi niya pwedeng sabihin kagad yun. Ba't niya sasabihin yun? Sino ba nagsabi na nakatawid na? Ayun. So, magsasabi muna, pag-uusapan na muna. Nakatawid. O pagka sinabi mo na ngayon na nakatawid na, baka hindi ka pa Senate President. Magpakaingat ka. Hindi ba? Bagay, pati nga yung labing-isang prosecutor, ihahalal ulit nila yun eh. Ayun nga eh. Wala rin So dapat may bago, no? May bago ka rin Kailangan bang sila magkakamali? Para sa akin, wala pang naitatawid. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga nagmisa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Wala namang kinakasal dun eh. At nagpadala na ng summon eh, ha? Suman, hindi pa. Pero summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara.
Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ay yung naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Oo, bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pa may Oo. magsuntukan. Oo. Pero kalaunan pala Tatapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. Parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Oh, di yun ba? na nga. Ito Oo. pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Oo. Hindi, yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yan po, yes po, Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Oo. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Oo. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Oo. Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon sen yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Oho. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals ata ang nagsabi, Yes, ni-remand opo. uli. Opo. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, Opo. ibalik Opo. sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Aha. doon sa ating one-year bar rule. Ayan. Aha. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit Opo. ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag mayroong binibinyagan o kumpilyata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. oho. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-religion po nila yan. Opo. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yun? Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ganun ba yung unang sa kasaysayan doon pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na para binisahan. sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayaw ko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Oo. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na Baka naman na binyagan o kaya Kayo nabuhay. na nga, gano'n. ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, Oo sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin Oho. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay
yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, diba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng ano, no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, diba? Oo. I-hear, i-acquit o kaya ay Oh. patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Aha. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senatorial judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun din. Oo. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court, eh. Aha, Opo. Kapakatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representative, represented by the prosecutors, kayo yung Opo. kayo yung litigant. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, Sa regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Ayun. Di ba? Opo. Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa ano yun yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo, So, ang opo. defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rules sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. May 3 nang anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending yung 3, tsaka yung pang-4 lang. inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwira nila. Hindi naman namin, yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate eh. Immediately. Tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't hindi nyo ni-refer? Samantalang... sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo nagmadali. Sa lalong madaling panahon daw po, forthwith eh. Yung immediately, ano ibig sabihin? Hindi sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun eh. Ano may katwira? Sabi nyo, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, 3 dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa Office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin na-repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip
Doon pa naman doon sa closing hours na. Oho. Patapos na Yung tayo. magse-session na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang Oo. magko-close ang session. Bakit doon yun? Kaya parang parang mayroong bad faith dito. Sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Oho. So, kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa i-attest ninyo kung wala kayong paglabag Oho. sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas nga, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. Oh, Opo, 2024, tatlo. Oo. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, oho. ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Oho. Nananadya ka Oho. Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one, Sen, nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo eh. Oo. Kasi akala niya, di ba, nung Palagay tinanggap mo sa... na. Sasabihin Opo. niya, ang pagsisimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee on Justice. Ang tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila eh. Para Hindi, i-consolidate daw po yung complaints eh. Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung Oo. inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules, na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. So, Oho. kasi sabi nila, judicial notice na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Oo. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi Oo. alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, Opo. walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General Oho. to immediately refer it to the office of the Speaker. Oho. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? ni-refer? At Oh. sa Ang tatanong ngayon ng Senado, kaya nga, tingnan muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon, kami pagmamadaliin mo. Oho. Sa tatlo bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang... Meron! Lahat pala, oo. Kompleto yun, May nag-endorse. verified. Oo. Merong endorser, kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasi po, wala pong nag-endorse, kaya hindi namin ni-refer. Oo. Yung isa po, hindi verified, kaya hindi po namin Oo. Yung isa po, walang kakwenta-kwenta talaga, kaya hindi namin ni-refer. Oho. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo Opo, yun oho. To immediately refer. Bakit kayo pinamamadali nyo kami, pero yung word na immediately sa inyo, Oho, nung tinanggap nila, wala. mula sa SecGen, opo. hindi nyo pinansin. ganun pala. Yung word na immediately, dinedman mo, Oo. pero kami, pinagmamadali mo kami. Bakit? Okay. So makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Oho. Hindi, paano magre-reconvene ang Senate? Pero dito, Opo. wala yung senaryong alinman dito sa sinasabi ko ang nangyari. Kaya paano ngayon tatagos sa plenary? Kaya nga, ang sabi ng Senate, napapansin ko, hindi ako kasali doon, pero nahihinuha ko, Opo. merong bad faith talaga sa parte ninyo eh. Una, hindi kayo gumalaw. Despite the fact na sinasabing immediately refer to the office of the Speaker, okay, you wasted your time. Oho. Di ba? Yun pala yun, opo. Oho. You wasted your sweet time. Pangalawa, inano mo sa pipe, magsasara na yung kurtina ng tindahan. Oho. So ano bang gusto nyo sabihin? Talagang may timing talaga, no? So Yung mga ang punto na yun. mangyayari, inaano nyo talaga, pinipilit nyong ipakita sa amin, kami ang dapat magmadali, kami ang magsasuffer ng Oho. consequence, at pagkatapos gusto nyo, itawid sa kabila. Hindi po pwedeng mangyari yun. Oho. Parang ang dating, lagi nilang sinisisi sila. Kasi ang Senado, hindi umaakto sa kagustuhan namin eh. Oo. Parang ganun po nangyayari. Kung hindi nyo aaktuhan ngayon yan, checkin nyo na lamang sa amin, yung 28th Congress, dapat saluhin nila yan. At siguro, ito Parang rin ganun ang nangyayari. Ito rin ang dahilan kaya ipinail ng huling-huli na rin itong 200 legislated para ipakita na sa tao hindi kami talaga ang may problema kundi ang Senado. Hindi ba pareho nga lang yung nangyari? Oo. Ito naman, ang Senado pala, naghihintay na pala yung version niya last year pa. Opo. Ngayon lang nila naman ipinasa. Di ngayon parang, ganun din. Ganun pa rin. Oo. Masisisi na naman. So, lahat ng consequence, ang Senado ang magsasaper. Sa- Ang sinasabi sa ko public, kanina, gusto niya, February 5, sarado na kami, wala namang enabling resolution para mag-reconvene. Isipin mo, lahat ng ito will be open to constitutional challenge Oo. kapag ginawa ng Senado yun. Ayun. Walang enabling resolution, magkukonvene ka without even the President calling for a special session. Yun pala ang repercussion, no? Oo. Opo. Kasi nga, ang iniisip nila, pinipilit nila, Oo. itatawid. Diba? Ibang usapan yung tawid. Lagay mo na ang katumbas nun na certification. Yes. Opo. Yun ang judgment ng impeachment court eh. Sila ang Kasi nga, yung alalahanin na
bakit kayo tinulugan nyo? Bakit kayo gusto nyo gisingin nyo kagad kami? Samantalang kayo nagpagkatulog-tulog kayo. Di ba? Kagaya na sinasabi ko, hindi lang yung pagtulog na matagal ang hindi nila ginawa. Rendering the entire process in bad faith. Ano pa sila ng February 5, magsasara na nga yung tindahan. Oo. Hindi lamang yun eh. February 11 o February 12, magsisimula yung election period. Isip-isipin mo, Oo. paano gagampanan, for example, ng mga senador? Kasi kung halimbawa, kinonstitute mo sila as senator judges, nangangampanya sila, may exploit sila dun eh. Oo. Hindi nila ngayon malaman. Kasi lalo na kung Mindanao ang pinag-uusapan, susumpa pa naman sila to do justice to every man. To do impartial justice. Paano nila pangangatawanan yun sa harap ng pangyayari na naharap sila sa impeachment pero sumaharap sila sa tao, nagpapaboto sila, more particularly in Mindanao. May exploit yung tao eh. Lalo na yung senador na kumakampanya. O nakuha niyo ba yung ibig sabihin ngayon? So ito ang alalahanin. Talaga bang tinangka ninyo na gawin ito? O talaga bang sinadya nyo na gawin to para kami ang pamukha ninyo na parang carefree kami, kayo ang tama. Kagaya